Siya mismo ay hindi natatakot, ngunit ang mga mataas na antas na propesyonal sa hukbo ng tao ay mapapanganib sa larangan ng digmaan. Bukod dito, bago pa siya umalis patungo sa walang hanggang larangan ng digmaan, may balita na ang lahi ng dragon ay naghahanda para sa digmaan. Ang digmaan ay hindi na malayo. Ang lahi ng dragon ay nanahimik sa loob ng libu-libong taon. Pagkatapos bumalik, naglunsad lamang sila ng dalawang labanan na hindi gaanong kalakihan. Hindi sila maaaring tumigil doon, tiyak na naghahanda sila para sa isang mas malaking digmaan. Ang puot sa pagitan ng mga lahi ay hindi madaling pawiin. Si Lin Muyu ay lumilipad sa mababang altitude, palaging nag-iingat sa bulaklak ng hangin. Ang kilos ng bulaklak ng hangin ay napakakaiba, pansamantalang ayaw ni Lin Muyu na guluhin sila. Patuloy siyang nagkukumpara sa mapa, binabago ang kanyang direksyon. Hinahanap niya ang lahi ng dragon, at ang lahi ng dragon kasama ang mga demonyo ay hinahanap din siya. Ang pulang liwanag mula sa sinaunang rune ay napakakapansin-pansin. Ang lahi ng dragon at mga demonyo ay parang mga gamo-gamo na lumalapit sa apoy. Nang makita nila na ang nakatanggap ng sinaunang rune ay isang manlalarong tao na level 52, bawat isa sa kanila ay nasabik hanggang sa mawalan ng katinuan. Hindi man lang nila naisip kung bakit ang isang taong level 52 ay lilitaw sa mababang antas at makakakuha pa ng sinaunang rune. Madali bang makuha ang sinaunang rune? Nang sumugod sila ng hindi nag-iisip, ang naghihintay sa kanila ay ang walang habas na pagpatay ni Lin Muyu. Sa daan, si Lin Muyu ay patuloy na tinatambangan, ngunit pinapatay niya sila sunod-sunod. Ang karanasan mula sa mga pagpatay ay unti-unting tumataas. Ang merito ngayon ay wala nang gaanong kabuluhan sa kanya. Kahit magkaroon pa ng maraming merito, hindi nito matutulungan siyang tumaas ng bituin ng general. Tanging ang pagpatay sa mga haring demonyo at mga haring dragon, ang mga ganoong klaseng eksperto, ang makakapagpatuloy sa kanyang pag-angat ng bituin ng general. Bukod dito, ang pagpatay sa isa ay hindi pa sapat. Sa kasalukuyan, siya ay isang 3 bituing banal na general. Upang umangat sa 4 na bituing banal na general, kailangan niyang pumatay ng sapat na 4 na nilalang. Naaalala lamang ni Lin Muyu ang pangkalahatang direksyon, ang paghahanap ay talagang hindi madali. Gayunpaman, alam ni Lin Muyu na hanggat papalapit siya sa tirahan ng lahi ng dragon, tiyak na hahanapin siya ng lahi ng dragon. Maging ang kanyang pamatay na aura, o ang pulang liwanag mula sa sinaunang rune ay parehong malalaking pang-akit. Gaya ng inaasahan, pagkatapos lamang ng kalahating araw, isang malaking bilang ng mga bapor pandigma ng lahi ng dragon ang lumitaw sa kanyang paningin. Libu-libong bapor pandigma ng lahi ng dragon ang lumulutang sa himpapawid. Mula sa malayo, nakita na ni Lin Muyu ang sitwasyon sa mga bapor pandigma. Nakikita niya ang maraming general na pandigma ng lahi ng dragon na nakatayo sa mga bapor pandigma na may mga mukhang walang ekspresyon. Ang kanilang mga ekspresyon ay napakatigas, ang kanilang mga mata ay walang laman, walang buhay, ganap na naiba sa mga ordinaryong miyembro ng lahi ng dragon. Bawat bapor pandigma ay may isang hukbo na binubuo ng 100 general na pandigma na antas puppet. 1,000 bapor pandigma, ibig sabihin ay mahigit 10,000 puppet na general na pandigma. 10,000 general na pandigma ng lahi ng dragon, napakatakot nito. Sapat na ito upang maglunsad ang lahi ng dragon ng isang malaking digmaan laban sa lahi ng tao. May isip na kapag sumiklab ang digmaan, ilang mataas na antas na propesyonal ng lahi ng tao ang mawawala. At ang mawawala sa lahi ng dragon ay mga puppet na general na pandigma lamang na ito. Saan kumukuha ng ganoon karaming materyales ang lahi ng dragon? Bahagyang kumunot ang noo ni Lin Muyu. Ang paggawa ng mga puppet na general na pandigma ay nangangailangan ng maraming materyales. Ang mga puppet na antas general na pandigma ay nangangailangan ng mataas na kalidad na mga materyales. Saan kumukuha ng ganoon kataas na kalidad na mga materyales ang lahi ng dragon? Nang matuklasan si Lin Muyu, agad na nag-ingay ang mga bapor ng lahi ng dragon. Walang pakialam ang mga puppet sa matingkad na pulang liwanag ni Lin Muyu, ngunit ang mga tunay na miyembro ng lahi ng dragon ay hindi ganoon. Sinaunang rune. Pinatay niya ang maraming miyembro ng ating lahi. Patayin siya. Kunin ang sinaunang rune. Ilang araw na ang nakalipas, naimbestigahan na ng malinaw. Ang taong ito na level 52 lamang ay isang manlalarong tao na nagngangalang Lin Muyu. Siya ang inutusan ng Haring Dragon na patayin. Patayin siya. Ibigay ang sinaunang rune kay mahal na Haring Dragon, maaaring ipagpalit sa napakalaking gantimpala. Umungol ang lahi ng dragon. Ang mga kristal ng mahika sa mga bapor pandigma ng lahi ng dragon ay sabay-sabay na nagliwanag. Sa isang iglap, mga higanting haligi ng liwanag ang nagpaliwanag sa kalangitan. Direktang tumama kay Lin Muyu. Nahulaan na ito ni Lin Muyu.
Kumislap ang kanyang anyo, direktang lumipad patungo sa lupa. Sa ilalim niya ay isang malawak na lugar na puno ng kidlat. Agad na huminto sa pagbaril ang mga bapor ng lahi ng dragon, hindi nangahas na umatake. Kapag naprobuo ka lamang ang isang puno ng kidlat, ang resulta ay magiging isang sakuna. Ang lahat ng puno ng kidlat ay sabay na atake. Libu-libong bapor pandigma at 10,000 general na pandigma ng lahi ng dragon, mukhang marami, ngunit kung ikukumpara sa kabundukan ng puno ng kidlat, para lamang silang mga butil ng buhangin sa disyerto, walang halaga. Hindi makakaatake ang mga bapor pandigma. Agad na sumugod palabas ang mga general na pandigma ng lahi ng dragon mula sa mga bapor. 10,000 general na pandigma ng lahi ng dragon ang pumuno sa kalangitan. Malamig na sinabi ni Lin Muyu, may pagkakataon na namang tumaas ng lebel. Agad na lumitaw ang lehiyon ng mga patay. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker ang nanguna, direktang hinarap ang mga general na pandigma ng lahi ng dragon. Paggamit ng 10,000 kalansay na mandirigma upang harapin ang kaaway na 10 beses ang dami, si Lin Muyu ay hindi man lang nag-aalala. Nang malapit nang magsalpukan ang dalawang panig, nagliwanag ang rune ng sundalo sa likod ng kanyang kamay. Agad na na-activate ang kasanayang pampalakas ng sundalo. Ang lakas ng pakikipaglaban ng buong lehiyon ng mga patay ay tumaas ng halos 10 beses. Ang mga kalansay na mandirigma ay iwinasiwas ang kanilang mga palakol, inactivate ang kanilang mga kasanayan, katumbas ng isang atake na mailakas ng katangian na mahigit 8 milyon. Ang mga general na pandigma ng lahi ng dragon ay ganap na hindi kalaban. Isang kasanayan lamang, ang mga general na pandigma ng lahi ng dragon ay agad na nalipol. Ang mga magunang kalansay at banal na mamamana ay sumali na rin sa labanan. Isang serye ng mga malawakang atake ang lumipol sa halos 1,000 puppet na general na pandigma. Ang mga kalansay na mandirigma ay napakabilis kumilos, mabilis na sinunggaban ang mga nahuhulog na bangkay ng mga puppet. Kahit mga puppet sila, ang kanilang lakas ay hindi peke. Sinunggaban ng mga kalansay na mandirigmang berserker ang mga bangkay ng mga puppet, ginamit ang kanilang lakas upang ihagis ang mga bangkay pataas sa langit. Ang saklaw ng pinsala ng pagsabog ng bangkay ng puppet ay 420 metro. Ang mga bapor ng lahi ng dragon ay mga 300 metro lamang ang layo mula sa lupa. Ang labanan ay nagaganap sa taas na mga 150 metro mula sa lupa. Nang lumipad pataas ang mga bangkay ng puppet ng 500 metro, itinaas ni Lin Muyu ang kanyang kamay, inactivate ang kasanayan. Sa estado ng pampalakas ng sundalo, ang pinsala ng pagsabog ng bangkay ng puppet ay tumaas ng 6 na beses kumpara sa simula. Isang malakas na pagsabog ang umalinggaw sa langit. Isang nakakatakot na enerhiya ang parang ipu-ipo na humagupit. Ito ay nagpa-deform sa mga proteksyon ng mga bapor pandigma, malapit ng mabasag. Iyon ay isang bangkay lamang ng puppet. Ang mga bangkay ng puppet na inihagis pataas ng mga kalansay na mandirigmang berserker ay umabot sa daan-daan, libo-libo. Ang pinsala mula sa pagsabog ay hindi lamang nakaapekto sa mga bapor pandigma, kundi pati na rin sa mga general na pandigma ng lahi ng dragon na nakikipaglaban. Agad na namatay ang mga general na pandigma ng lahi ng dragon dahil sa pagsabog. Ang kanilang mga bangkay ay muling naging sandata ni Lin Muyu. Nang sunod-sunod na sumabog ang 3 bangkay ng puppet, maraming proteksyon sa mga bapor pandigma ang nabasag. Ang mga mandirigma sa mga bapor pandigma ay nagpakita ng malinaw na takot. Gusto nilang tumakas, ngunit huli na. Isa pang serye ng mga pagsabog ng bangkay ng puppet ang direktang sumira sa mga bapor pandigma na walang proteksyon. Kasama nito, ang mga mandirigmang lahi ng dragon sa mga bapor ay sunod-sunod ding nalipol. Ang mga nasirang bapor pandigma ng lahi ng dragon ay nahulog mula sa himpapawid, bumagsak sa kagubatan ng puno ng kidlat. Agad na sumiklab ang kagubatan ng puno ng kidlat. Sa isang iglap, hindi mabilang na nakakatakot na kidlat ang tumama pataas sa langit. Tinarget ng mga puno ng kidlat ang lahi ng dragon dahil magkapareho sila ng hininga, itinuring na sila ng mga puno ng kidlat na kaparehong uri. Ito ang ideya ni Lin Muyu, humiram ng lakas upang labanan ang lakas. Malawakang sumiklab ang mga puno ng kidlat. Ang liwanag ng kuryente ay bumalot sa kalangitan. Bagamat maraming general na pandigma ang lahi ng dragon, kung ikukumpara sa mga puno ng kidlat, talagang malaki ang pagkakaiba. Ang buong kabundukan na umaabot sa libu-libong kilometro ay mundo ng mga puno ng kidlat. Nang sumiklab ang mga puno ng kidlat, humagupit ang kuryente. Ang mga general na pandigma ng lahi ng dragon ay nahulog na parang ulan. Sa isang iglap, libu-libo na ang namatay at nasugatan. Ang mga puno ng kidlat ay hindi bababa sa level 70. Bagamat sila mismo ay hindi mas malakas. Kaysa sa mga general na pandigma ng lahi ng dragon, napakarami ng kanilang bilang.
Isang serye ng mga kidlat ang lumipol sa mga general na pandigma ng lahi ng dragon, kasabay nito ay inatake rin ang mga bapor pandigma ng lahi ng dragon. Ang proteksyon ng mga bapor pandigma ay sinira ng mga kulog at kidlat mula sa himpapawid, nahulog. Si Lin Muyu ay nasa gitna rin ito, nagdadagdag ng langis sa apoy. Lumilipad siya sa gitna ng kuryente. Ganap na siyang immune sa elementong kidlat, ganap na hindi natatakot sa pinsala mula sa kidlat. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker ay nakikipagtulungan sa kanya, patuloy na naghahagis ng mga bangkay ng puppet upang pasabugin niya. Si Lin Muyu at ang mga puno ng kidlat ay nagtutulungan ng mahusay, ginulpi ang hukbo ng lahi ng dragon hanggang sa magkawatak-watak, mabilis na umatras. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa mga bapor pandigma ng lahi ng dragon. Lahat na natitirang bapor pandigma ay sabay na lumingon, lumipad patungo sa malayong lugar. Agad na humabol si Lin Muyu, ngunit ang kanyang bilis ay hindi katumbas ng mga bapor pandigma ng lahi ng dragon. Hindi nagtagal, naiwan na siya. Ngunit hindi iyon mahalaga. Sa sandaling ito, natukoy na ni Lin Muyu ang direksyon. Huminto siya, naghihintay na mag-cool down ang kasanayang pampalakas ng sundalo. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay isang malawak na kagubatan ng puno ng kidlat. Alam niyang pagkatapos maranasan ng lahi ng dragon ang pagkalugi, hindi na sila babalik sa lugar na ito upang humanap ng gulo. Dito, hindi lamang walang silbi ang mga bapor pandigma ng lahi ng dragon, kundi maaari pa silang magdulot ng kapahamakan. Sa labanang wala pang isang minuto kanina, nawalan ang lahi ng dragon ng mahigit 200 bapor pandigma. Ang bilang ng mga general na pandigma ng lahi ng dragon na namatay ay umabot sa 40,000. Malaking pagkalugi. Tiyak na hindi inaasahan ng lahi ng dragon na sa loob lamang ng 30 segundo ay magkakaroon sila ng ganoon kalaking pagkalugi. Lahat ng lahi ng dragon ay napagtanto na masyado nilang minamaliit si Lin Muyu. Sunod-sunod na mga utos ang ipinasa. Lahat ng lahi ng dragon na kumikilos sa kontinente ng hanging kidlat ay kailangang bumalik. Kapag dumating si Lin Muyu, magkakaroon ng malaking labanan. Nakatayo si Lin Muyu sa kinatatayuan niya, hindi pumunta saan man. Tiningnan niya ang direksyon kung saan umalis ang mga bapor pandigma ng lahi ng dragon. Kung isasama ang direksyon kung saan tumakas ang lahi ng dragon ilang araw na ang nakalipas, natukoy na niya ang pangkalahatang lokasyon ng base ng lahi ng dragon. Mga 500 kilometro pa ang layo. Hindi kailangang magmadali. Alam ni Lin Muyu na tiyak na handang-handa na ang lahi ng dragon, naghihintay lamang sa kanyang pagdating. Tutal, sa matingkad na pulang liwanag sa langit, imposible nang itago ang kanyang kinaroroonan. Matapang na lang na pumunta. Ang bagay na ito ay tiyak na kailangang linawin. Kung hahayaang magpatuloy sa pag-unlad ang lahi ng dragon ng ganito, baka sa hinaharap ay lilitaw pa ang mga general na pandigma ng lahi ng dragon na level 80 at mapapanganib ang lahi ng tao. Isang oras ang lumipas, nag-cool down na ang kasanayang pampalakas ng sundalo. Dahan-dahang tumayo si Lin Muyu, lumipad patungo sa direksyon ng base ng lahi ng dragon. Ang kabundukan ng puno ng kidlat sa ilalim ng kanyang mga paa ay unti-unting nawala. Wala nang banta mula sa mga puno ng kidlat, ang mga bapor pandigma ng lahi ng dragon ay maaaring malayang umatake mula sa malayo. Nakita ni Lin Muyu ang isang higanting bagay. Ang lahi ng dragon ay nagtayo ng isang kuta ng militar na maaaring lumipad. Ang kuta ng militar ay parang isang maliit na lungsod na papalibutan ng maraming bapor pandigma ng lahi ng dragon. Ang lupain ng walang hanggang larangan ng digmaan ay may kakayahang magpagaling sa sarili. Maliban sa lugar ng sinaunang lungsod ng Xia ng lahi ng tao, walang lugar na maaaring pagtayuan ng lungsod. Hindi inaasahan, nakahanap ang lahi ng dragon ng ibang paraan upang malutas iyon, ang pagtatayo ng isang kuta sa himpapawid. Nang makita ang kuta, bahagyang kumunot ang noo ni Lin Muyu. Ang aura ng isang lihim na kaharian. Ang kutang ito ay may isang lihim na kaharian. Posible kayang ang lihim ng lahi ng dragon ay nakatago sa lihim na kahariang iyon. Malinaw na itinayo ang kutang ito upang protektahan ang lihim na kaharian na nagpapatunay na napakahalaga ng lihim na kahariang ito. Bukod dito, batay sa pagkakaayos ng base sa loob ng kuta, tila napakahirap itong sirain. Naramdaman ni Lin Muyu ang lakas mula sa kuta, alam niyang upang masira ito, kailangan ng hindi bababa sa lakas na antas Diyos. Sa labas ng kuta, halos 1,000 bapor pandigma ang lumulutang sa himpapawid, maaga nang na-activate ang kanilang mga kalasag at nakatutok kay Lin Muyu. Si Lin Muyu ngayon ang pinakakaakit-akit na target, at ang lahi ng dragon, gaya ng inaasahan niya, ay handang-handa na, naghihintay lamang sa kanyang pagdating. Bukod sa mga bapor pandigma, marami ring mga general na pandigma ng lahi ng dragon. Hindi ito mga puppet, kundi mga tunay na general na pandigma ng lahi ng dragon. Sila ay nakalutang sa labas ng kuta.
Naramdaman ni Lin Muyu ang malakas na aura mula sa kanila, lahat sila ay nasa itaas ng level 80. Ang ilan sa pinakamalalakas ay hindi bababa sa level 83. Medyo marami na. Ang mga general na pandigma ng lahi ng dragon na nasa itaas ng level 80 ay umaabot sa 100. Ito ay nagparamdam kay Lin Muyu ng sakit ng ulo. Pakiramdam niya, talagang napasok na niya ang pugad ng mga pukyutan. Ngunit dahil narito na ako, kahit paano ay kailangang lumaban. Sa sandaling ito, mula sa loob ng kuta, isang miyembro ng lahi ng dragon ang lumipad palabas. Ang kanyang paglitaw ay agad na umakit sa atensyon ni Lin Muyu. Nang lumitaw siya, lahat ng lahi ng dragon sa paligid ay yumuko sa kanya. Ito ay nagpapakita na napakataas ng kanyang katayuan. Pangalawa, napakalakas ng kanyang aura, mas malakas kaysa sa lahat ng lahi ng dragon na naroroon. Ayon sa hula ni Lin Muyu, hindi bababa sa nasa itaas siya ng level 85. Bukod dito, ang kanyang anyo ay naiba rin sa ibang mga miyembro ng lahi ng dragon. Ang mga kaliskis sa kanyang katawan ay kumikinang, naglalabas ng kakaibang liwanag. Sa kanyang ulo, may dalawang matutulis na sungay, hindi tulad ng ibang mga miyembro ng lahi ng dragon na isa lamang ang sungay. Dalawang sungay? Posible kayang dugo ng ninuno. Nang makita ni Lin Muyu ang dalawang sungay, naintindihan niya sa kanyang puso. Hindi inaasahan, ang kalaban pala ay isang lahi ng dragon na may dugo ng ninuno. Ang ganitong uri ng lahi ng dragon, kapag binigyan lamang ng kaunting panahon, tiyak na magiging isang haring dragon, at saka, isang napakalakas na uri ng haring dragon. Ang dugo ng ninuno sa lahi ng dragon ay may sukdulang katayuan. Kahit pa nasa level 1 lamang ito, maaaring katumbas na ito ng isang ordinaryong haring dragon. Malinaw na siya ang commander ng kutang ito. Tinitigan niya si Lin Muyu nang may pamatay na intensyon. Nag-focus si Lin Muyu, handang harapin ang hamon. Sa pagitan ng lahi ng dragon at Lin Muyu, ito na ang sitwasyon ng walang tigil na labanan hanggang kamatayan, hindi na kailangang magsalita pa. Lin Muyu, dito, walang puno ng kidlat, walang bulaklak ng hangin. Tiyak na mamamatay ka. Malakas niyang sinabi. Nagpakita ng paghamak si Lin Muyu. Ang puno ng kidlat at bulaklak ng hangin ay hindi lamang nagpapahirap sa lahi ng dragon, kundi nililimitahan din ang kanyang sarili, maraming kasanayan ang hindi niya magamit ng malaya. Kung hindi niya gustong magkaroon ng malawakang pagpatay. Alam ni Lin Muyu na kapag kumilos na siya, iilan lamang sa lahi ng dragon dito ang makakaligtas. Ang hukbo ng lahi ng dragon ay handa na, malapit nang magsimula ang labanan. Inilabas ni Lin Muyu ang isang patak ng dugo ng makamandag na Diyos, nagsimulang ipatawag ang necromancer ng elemento. Pagkatapos noon, isang necromancer ng elementong lason na may magulong aura ang lumitaw sa tabi niya. Ang necromancer ng elementong lason ay lumipad patungo sa kuta ng lahi ng dragon sa bilis na parang nag-teleport. Lahat ng lahi ng dragon na nakakita sa necromancer ng elementong lason ay nakaramdam na mayroong hindi maganda. Pigilan siya. Sabay-sabay na nagpaputok ang mga bapor pandigma, ngunit huli na ng isang hakbang. Napakabilis ng necromancer ng elementong lason, ang distansyang mahigit 1,000 metro ay nalakbay sa isang iglap lamang. Sumabog ang necromancer ng elementong lason sa ibabaw ng kuta. Isang tahimik na pagsabog. Ang saklaw ng pagsabog ay hindi malaki, mga 3 hanggang 4 na metro lamang. Ngunit lahat ng nasa sentro ng pagsabog, tao man o bagay ay agad na namatay. Sa tabi ng kuta, ilang malas na general ng lahi ng dragon na nasa itaas ng level 80, sa isang iglap lamang matapos malason, ay namatay sa matinding sakit. Pagkatapos ng pagsabog, nagsimulang kumalat ang lason. Ang bilis ng pagkalat ay hindi mabilis, sapat na upang makatakas ang lahi ng dragon. Gayunpaman, ang kuta ay hindi makakatakas. Ang kuta sa himpapawid na pinaghirapang itayo ng lahi ng dragon ay malapit ng lamunin ng lason, ganap na mabubulok. Lin Muyu, ano ang ginawa mo? Galit na sumigaw ang commander ng lahi ng dragon. Ginawa ko? Hindi mo ba nakikita? Napakatanga mong magtanong ng ganyang tanong, tiyak na hindi normal ang iyong utak. Ganap na binaliwala siya ni Lin Muyu. Sa halip na makipag-usap, mas gugustuhin pa niyang gumamit ng ilang kasanayan pa. Isang pulang liwanag ang parang isang lambat na bumalot sa buong larangan ng digmaan. Kasunod ng isang mahinang ugong, ang sumpa ng kahinaan ay kumalat kung saan-saan. Sa mga lugar na may puno ng kidlat at bulaklak ng hangin, hindi rin magamit ni Lin Muyu ang kasanayang sumpa. Limitado rin siya. Gayunpaman, sa larangan ng digmaang ito, hindi lamang ang mga bapor pandigma ng lahi ng dragon ang napalaya, kundi pati na rin si Lin Muyu ay malaya na. Lumitaw ang lehiyon ng mga patay, sabay na lumitaw ang mga necromancer ng elemento, muling na-activate ang kasanayang pampalakas ng sundalo.
Sa ilalim ng paa ng mga kalansay na mandirigmang berserker, ay nagliwanag ang mga bilog na liwanag na may iba't ibang kulay. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker ang unang sumugod. Nagsimula ring gumanti na walang tigil ang mga bapor pandigma ng lahi ng dragon. Halos 1,000 bapor pandigma ang sabay-sabay na nagpaputok. Maraming bugso ng atake ang bumalot sa kalangitan, patungo sa mga kalansay na mandirigmang berserker. Napakabilis kumilos ng mga kalansay na mandirigmang berserker, umiiwas hanggat maaari. Kung hindi maiiwasan, tatanggapin nila ito, tutal, hindi naman sila mamamatay. Ang mga magunang kalansay at banal na mamamana naman ay nakatuon ang kanilang atake sa mga general ng lahi ng dragon. Isang berdeng liwanag ang lumitaw sa gitna ng lahi ng dragon. Kasanayan, pagsabog ng esensya ng lason. Ang kasanayang ito ay limitado rin ng puno ng kidlat at bulaklak ng hangin, karaniwan ay wala itong gaanong epekto. Ngunit kapag sinamahan ng kasanayang pampalakas ng sundalo, sa loob ng 30 segundo, ito ay nagiging isang sandata ng malawakang pagpatay. Ang epekto nito ay higit pa sa kasanayang pagsabog ng bangkay sa loob ng 30 segundo. Bawat segundo ay maaaring magdulot ng pinsala na umaabot sa 1,800, dagdag pa ang aura ng lason ng mga necromancer ng elementong lason. Ang pinsala bawat segundo ay umaabot sa 300,000. Sa estado ng pampalakas ng sundalo sa loob ng 30 segundo, bawat segundo ay maaaring magdulot ng pinsalang 480,000. Ang mga general ng malayong lahi ng dragon na nasa itaas ng level 80 ay kaya pa ring tiisin ito, ngunit ang mga general ng tuktok na lahi ng dragon na level 70, lalo na ang mga puppet, ay ganap na hindi makakalaban sa loob ng ilang segundo. Ang mga ordinaryong lahi ng dragon na level 70 ay may kabuuang katangian lamang na halos 650,000, ang kanilang katatagan ay wala pang 200,000. Wala silang malakas na lakas ng buhay tulad ng mga boss. Hanggat hindi agad makakapaggamot ang manggagamot, ang kamatayan ay darating sa isang iglap. Sa sandaling magsimula ang labanan, nawasak ang kuta sa himpapawid, ang mga sundalong lahi ng dragon ay nalason lahat. Sumigaw ng malakas ang commander ng lahi ng dragon, papatayin kita. Ang dugo ng ninuno ng lahi ng dragon ay katumbas ng mga pinakamataas na propesyonal ng lahi ng tao. Sila ang mga nangunguna sa bawat antas. Ang makakalaban sa dugo ng ninuno ng lahi ng dragon ay ang propesyonal na kabalyerong Lop. Gayunpaman, ito ay naging kasaysayan na. Ang paglitaw ni Lin Muyu ay sumira sa balanse sa pagitan ng mga propesyon. Ang kanyang pag-iral ay naging napaka-hindi makatwiran. Halimbawa, sa sandaling ito, bagamat nasa level 52 lamang, nais ni Lin Muyu na lipulin ang daan-daang libong hukbo ng lahi ng dragon. Ang mga hukbong ito ng lahi ng dragon ay walang sinuman ang nasa ibaba ng level 70, at mayroon pang mga dugo na ninuno ng lahi ng dragon na mailebel na mahigit 80. Kahit saan pa ito sabihin, hindi ito makatwiran, ngunit nagawa iyon ni Lin Muyu. Tiningnan ang mga kalaban na sumusugod na may kasamang ungol, ngunit naharangan agad sila ng mga kalansay na mandirigmang berserker sa kalagitnaan ng daan. Ang aura ng nakamamatay na lason, aura ng yelo, at aura ng kidlat ay sabay na tumama dito. Nalason, bumagal, walang tigil na tinatamaan ng kidlat, na nagdulot sa kanya ng matinding pagkainis. Kung walang suporta mula sa kasanayang pampalakas ng sundalo, ang mga kalansay na mandirigmang berserker ay ganap na hindi kalaban nito. Kahit pa may 100 o kahit libu-libong kalansay na mandirigmang berserker, hindi sapat upang patayin ito. Ngunit sa kasalukuyan, ang mga katangian ng bawat kalansay na mandirigmang berserker ay hindi rin mas mababa kaysa rito. Lalo na kapag inactivate ng kalansay na mandirigmang berserker ang kanyang kasanayan, maaari lamang itong umatras, ganap na hindi nangangahas na makipaglaban ng direkta. Mahinang sinabi ni Lin Muyu, maaari ka bang sumugod bago natin pag-usapan? Itinuro niya ang isang daliri. Isang malakas na pagsabog ang umalinggaw. Sa tunog ng pagsabog ay may kasamang sigaw ng paghihirap. Sa loob lamang ng ilang segundo, may mga general na puppet na namatay sa lason. Ang kanilang mga bangkay ay naging sandata sa kamay ni Lin Muyu. Ang bilang ay walang kabuluhan. Ang mga walang silbing puppet na ito ay maaaring maging sandata ko. Bumulong si Lin Muyu na parang boses ng demonyo na nagparamdam sa mga tao ng panlalamig. Kasabay ng sunod-sunod na pagsabog, isang malaking bilang ng mga bapor pandigma ng lahi ng dragon ang nawasak. Bawat beses na itinuturo ni Lin Muyu ang isang lugar, maraming barkong pandigma ang bumabagsak, kasama ang mga sundalong lahi ng dragon sa mga barkong pandigma, walang sinuman ang nakatakas. Ang mga general ng lahi ng dragon na lampas sa level 80, si Lin Muyu ay nagbibigay ng espesyal na atensyon. Bawat isa ay kailangang harapin ang daan-daang kalansay na mandirigmang berserker. Sa likuran, marami pang magunang kalansay at banal na mamamanang kalansay na umaatake mula sa malayo. Upang mabilis na matapos ang labanan hanggat hindi sila tumatakas.
Hindi ginamit ni Lin Muyu ang pagkakulong ng buto dahil kapag nakatali na, mababawasan ng kalahati ang pinsala at makakaapekto sa epektibidad. Sa loob ng wala pang 0 segundo, ang kuta ay ganap ng nawasak ng lason. Bagamat ginamit ang pinakamagagandang materyales, sa loob ng kuta, ito ay kasing hina ng tokwa laban sa lason. Sa wakas, ang lihim na kaharian ay nalantad na sa kanyang harapan. Gaya ng hula ni Lin Muyu, ang kuta sa himpapawid ay para talaga sa lihim na kaharian. Malamig na sinabi ni Lin Muyu, mukhang ang inyong lihim ay nasa loob ng lihim na kaharian. Nagbago ang ekspresyon ng commander ng lahi ng dragon. Galit na sumigaw si protektahan ang lihim na kaharian. Umiling si Lin Muyu. Hindi niyo ito mapoprotektahan. Sa kasalukuyan, ang lihim na kaharian ay selyado ng lason. Hindi sila makakapasok at ang mga nasa loob ay hindi rin makakalabas. Maging ang lason ay kumakalat pa, unti-unting lumalaki ang saklaw. Isang bahagi nito ay papasok sa lihim na kaharian. Ayon sa pagtantya ni Lin Muyu, dapat ay mailason na rin sa loob ng lihim na kaharian. Ang pasukan at labasan ng lihim na kaharian ay selyado na. Tanging sa paggamit ng ilang espesyal na kagamitan lamang maaaring makapasok at makalabas sa lihim na kaharian. Ang lason ay hindi namimili ng kamag-anak, maging si Lin Muyu ay walang paraan upang makapasok. Ang ginawa ni Lin Muyu ay pangunahan lamang sa harap ng lihim na kaharian, ang mga susunod na mangyayari ay saka na lamang pag-uusapan. May mga bapor pandigma pang gustong sumugod sa lihim na kaharian. Ang kanilang proteksyon, pagkadikit pa lamang sa lason, ay nabasag na. Ang bapor pandigma ay natunaw sa himpapawid, lahat ng lahi ng dragon sa itaas ay namatay, walang sinumang mapalad na nakaiwas. Lahat ito ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Ang commander ay kinabahan sa kanyang puso, galit na sumigaw, huwag nang pansinin ang mga kalansay, patayin muna si Lin Muyu. Hindi niya inaasahan na sa loob ng wala pang 0 segundo, ang labanan ay magiging ganito. Halos lahat ng general na pandigma ng lahi ng dragon ay namatay na, mahigit kalahati ng mga bapor pandigma ang nasira. Lahat ito ay kagagawa ni Lin Muyu. Kahit nasa level 52 lamang, paanong magiging ganoon siya kalakas? Gusto mo akong patayin? Umisi si Lin Muyu. Isang apoy ang nag-aalab sa kanyang palad. Sa wakas, nagkaroon na siya ng oras upang gamitin ang baga ng kaluluwa. Kumislap ang apoy. Ang commander ng lahi ng dragon na may dugo ng ninuno ay biglang sumigaw ng kahindik-hindik, muntik na niyang hindi mahawakan ang kanyang sandata. Kasunod nito ay mga sigaw ng paghihirap. Sunod-sunod na umuugong ang mga sigaw. Nakita ni Lin Muyu ang mga commander ng lahi ng dragon na nasa itaas ng level 80, bawat isa ay tinamaan ng isang sinag ng baga ng kaluluwa. Lahat sila ay may takot sa kanilang mga sigaw ng paghihirap. Ang atake ni Lin Muyu ay hindi talaga nagdulot ng maraming pinsala, ngunit napakasakit nito, sukdulan ang sakit, maihahalin tulad sa pagtali ng mga kamay at paa. Sa sandaling ito, mga bangkay ang lumipad sa harap ng kanyang mga mata. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker ay walang tigil na naghahagis ng maraming bangkay. Karamihan ay mga puppet na general na pandigma, kasama ang ilang mga pangunahing miyembro ng lahi ng dragon. Nang makita nila ang mga bangkay na lumilipad patungo sa kanila, napagtanto nila ang panganib, ngunit huli na. Sumabog ang mga bangkay sa harap mismo ng kanilang mga mata. Isang nakakatakot na puwersa ang tumama sa kanila, bawat isa ay malubhang nasugatan. Ang mga general na puppet na level 70 ay walang malalakas na katangian, ganoon din ang kanilang lakas ng buhay. Hindi nila makayanan ang napakalakas na kasanayang pagsabog ng bangkay, na tumaas ng 60 beses, na nagdulot ng pinsalang katumbas ng 25 beses ng kanilang lakas ng buhay. Ang kasanayang pampalakas ng sundalo ay muling nagpataas sa pinsalang ito ng 6 na beses. Maging ang mga general na pandigma ng lahi ng dragon na nasa itaas ng level 80 ay hindi ito makayanan, isang salpukan lamang, malubha na silang nasugatan. Kung may 2 o 3 pang beses, sila ay mamamatay na. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, lumingon sila at tumakas. Maging ang opisyal na commander na may dugo ng ninuno ay naintindihan ito. Alam niyang napagpasyahan na ang malaking pangyayari. Sumabog siya ng may malakas na puwersa, itinaboy ang mga kalansay, tumakbo palabas. Hindi makakatakas. Mahinang umiling si Lin Muyu. Nakalock na niya ang mga taong ito para lamang pigilan silang makatakas. 2 hakbang pa lamang ang kanilang natatakbo nang tumayo sila sa gitna ng himpapawid. Sa kanilang mga katawan ay lumitaw ang mga manipis na puting buto, kasanayang pagkakulong ng buto. Kahit pabatay sa kanilang level at lakas, ang pagkakulong ng buto ay maaari lamang silang pigilan ng 1 o 2 segundo, ngunit sa isang malaking labanan, ang 1 segundo ay maaaring magpasya sa buhay at kamatayan. Muling pumalibot ang mga kalansay na mandirigmang berserker, mas marami pa sila kaysa dati.
Kasunod nito, marami pang bangkay ang inihagis. Sa ilalim ng kanilang desperadong tingin, sumabog na ang mga bangkay. Isang nakakatakot na shockwave na parang tsunami ang lumamon sa kanila. Iwinasiwas ni Lin Muyu ang kanyang kamay. Sa loob ng 2 segundo ay pinasabog niya ang 10 general na pandigma ng lahi ng dragon na lampas sa level 70. Dapat kang mamatay. Isang galit na sigaw ang umalinggaw-ngaw. Nakalaya ang commander ng lahi ng dragon mula sa pagkakabigkis. Ang 2 sungay sa kanyang ulo ay kumikinang ng maningning, ang buong katawan niya ay naglabas ng malaking agos ng dugo ng kaluluwa. Isang ungo ng dragon ang umabot hanggang sa kalangitan. Sa himpapawid, lumitaw ang isang higanting anino ng dragon. Nagsama-sama ang anino ng dragon. Sa sandaling ito, siya ay naging isang higanting dragon. Ginamit niya ang dugo ng ninuno upang buksan ang daan, itinaboy ang lahat ng kalansay, sumugod patungo kay Lin Muyu na parang kidlat. Sa ganoong kabilis, bago pa man makapag-react si Lin Muyu, ang mahabang sibat sa kamay nito ay tumusok na kay Lin Muyu. Ang ataking ito ang pinakamalakas niyang atake, hindi ito isang kasanayan, ngunit higit pa sa lahat ng kasanayan. Ang dugo ng ninuno ay hindi maaaring basta-basta gamitin. Kung gagamitin, malaki ang magiging pinsala. Ngayon, upang patayin si Lin Muyu, hindi siya maaaring mag-atubili. Ang talim ng kutsilyo ay matalim, ngunit naharangan ito ng isang tila, hindi nakikitang lamad, hindi na ito makatusok pa. Kasanayang pasibo, paglilipat ng pinsala. Hanggat hindi pa nalilipol ang lehiyon ng mga patay, hindi mamamatay si Lin Muyu, hindi man lang masasaktan. At ngayon, may 30,000 kalansay na nagbabahagi ng pinsala para kay Lin Muyu. Ang lakas ng atake ay hindi masama, ngunit hindi pa rin sapat. Bumulong si Lin Muyu ng isang pangusap, itinaas ang kanyang kamay. Kumislap ang dulo ng kanyang daliri ng puting liwanag. Matagal nang hindi ginagamit. Sa sandaling ito, sumiklab ang ngipin ng buto. Halos 3,120 ngipin ng buto ang halos nagsama-sama upang sumabog. Nagbago ang kanyang mukha, gustong umatras, ngunit natuklasan niyang ang 4 na direksyon ay napapalibutan ng mga kalansay, ganap na walang espasyo para siya kumilos. Ang kanyang sibat ay mas lalong hinawakan ng mahigpit ng isang higanting kamay. Ang ngipin ng buto ay parang mga pinakamatatalim na sandata, agad na tumusok sa kanyang katawan. Isang nakakatakot na pinsala ang sumabog sa sandaling ito. Sa kasanayang pampalakas ng sundalo na nagpapalakas, ang lakas ng atake ni Lin Muyu ay kapansin-pansin din, hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa karaniwan. Kahit hindi pa sapat ang ngipin ng buto upang patayin siya, hindi bababa sa, maaari siyang masugatan. Sa sandaling ito, may mga bangkay na namang dumating. Ang mga magunang kalansay at banal na mamamana ay sabay na nag-focus ng kanilang lakas sa kanya. Muling umalingaw sa himpapawid ang ungo ng dragon. Sa pangalawang pagkakataon, sumiklab ang kanyang dugo ng ninuno. Nakalaya siya mula sa pagkubkob. Gamit ang dragon upang buksan ang daan, sumugod siya pataas sa langit, agad na nawala sa isang iglap, kasing bilis ng kidlat, sa isang iglap ay hindi na makita ang kanyang anino. Tiningnan ni Lin Muyu ang direksyon kung saan siya umalis. Hindi nagkakamali na dugo ng ninuno, talagang napakahirap patayin. Kapag na-activate ang dugo ng ninuno, immune siya sa lahat ng negatibong estado, walang epekto ang mga kasanayan sa pagkontrol. Tumaas ng husto ang lakas ng atake. Sa mata ni Lin Muyu, nang sumiklab ang kanyang dugo ng ninuno, ang kanyang lakas ay maihahambing sa inang puno ng dambuhalang dahon. Gusto mo lang akong patayin, isang atake ay hindi sapat. Ang ataking ito ay tumama sa mga kalansay, talagang kayang agad na patayin ang mga kalansay. Siya ay isang hindi masamang mandirigma. Nakalimutan ko lang itanong ang pangalan. Sa susunod na magkita kami, maaari kong itanong. Hindi bababasa, kailangang patayin ang isang taong may pangalan. Naisip ni Lin Muyu sa kanyang sarili, ang kanyang tingin ay napunta sa larangan ng digmaan. Ang pangkat ng lahi ng dragon ay matagal nang nagkawatak-watak. Ang mga natitirang bapor pandigma ay tumatakbo sa 4 na direksyon. Sa labanan, iilan na lamang ang mga puppet na mandirigmang hindi natatakot mamatay na nagpapahaba ng oras. Hindi na humabol si Lin Muyu, kundi ibinaling ang kanyang atensyon sa pasukan ng lihim na kaharian. Ang lihim ng lahi ng dragon ay nasa loob nito. Sa sandaling ito, kumislap ang liwanag sa kanyang katawan. Pagkatapos ng maraming araw, muling tumaas ng level si Lin Muyu, umabot sa level 53. Tungkol sa kanyang pagtaas ng level, wala siyang anumang pagkagulat. Isang level ang itinaas, tumaas din ang kanyang mga katangian at kasanayan. Muling lumawak ang mga miyembro ng lehiyon ng mga patay, na may kabuuang 33 general na necromancer, at ang bilang ng mga kalansay ay umabot na sa 32,670. Ang bilang ng bawat uri ng kalansay ay umabot sa 10,870.
Hindi agad ipinatawag ni Lin Muyu ang mga kalansay, kundi ibinaling ang kanyang atensyon sa pasukan ng lihim na kaharian. Ang pasukan ng lihim na kaharian ay nababalutan ng lason na nagpapahirap sa pagpasok at paglabas.